Large-scale probes sa mga sangkot sa pag-alis ng dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Presidential Anti-Organized Crime Commission tiniyak na gagawin ang lahat ng hakbang upang mapauwi ng bansa ang napatalsik na alkalde. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Pero siguro i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niyang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But Vice President Sara Duterte hinamong pangalanan ang mga kongresistang nagsasabing may impeachment efforts laban sa kanya. Senador Risa Ontiveros isusulong ang pag-amyenda sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Saipuning o pagkuha sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova, target tapusin sa loob ng 14 na araw ayon sa Philippine Coast Guard. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Indikasyon ng talamak na korupsyon sa justice system ng bansa kung ituring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglabas ng bansa ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Sa labis na pagkadismaya sa nangyari, ipinag-utos ng Pangulo ang malawakang investigasyon sa mga posibleng may kinalaman sa pagtakas ng pinatalsik na alkalde. Tiniyak naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na gagawin nila ang lahat upang maibalik ng Pilipinas si Guo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Magandang hapon, Nel. May lead na ba o may mga nakuha na bang detalye kung papaano nakaalis ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo? Yun, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, bigyan lamang sila ng ilang araw at ibibigay nila ang detalye kung paano nakaalis ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo at maging ang kanyang mga kapatid. Dismayado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangyayaring ito. May mga ulong gugulong at mananagot. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaalis ng Pilipinas ang tinanggal sa pwesto na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon kay PBBM, ibubunyag ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa pagtakas ni Guo. Nasa ilalim na anya ng masusing investigasyon ng insidente at ang mga may sala ay masususpinde at papanagutin sa buong bigat ng batas. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang pag-alis ng bansa ni Guo ay malinaw na nagpapakita na may naganap na korupsyon na siya namang nagpapahina sa sistema ng hustisya at pagtitiwala ng publiko. Sa text message naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairperson rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, sinabi nito na sa lalong madaling panahon nais ng Pangulo na magkaroon agad ng resulta ang investigasyon. Ayon kay PAOC spokesperson Winston John Casio, sinimulan na ang masusing investigasyon kung papaano nakalabas ng bansa si Guo sa gitna ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO sa dismissed mayor. Paliwanag ni Casio, kapag may ILBO ang isang tao, dapat na may reportorial mechanisms o dapat may lalabas na ulat ukol sa paglabas ng bansa nito. Sa kaso ng mga magkakapatid na Guo, walang lumabas na opisyal na ulat ukol sa kanilang paglabas ng Pilipinas. Sa ngayon, 3 exit points ang tinitignan ng PAOC na posibleng dinaanan ng mga ito. 3 possible exits, one in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. Given the limited information we have, we were caught off guard. So obviously somebody dropped the ball, so kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Tiniyak rin ng PAOC na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa si Guo o Guo Huaping.
Kabilang na sa kanilang ginagawang hakbang ay ang pagpapakansela sa Philippine passport ng mga magkakapatid na Guo. Kapag nakansela na po ang mga pasporte ng mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them, transfer them to the Philippines. So we're going through that procedure na po as of now. Ayon kay Casio, maraming legal na paraan ng pamahalaang Pilipinas para maiuwi sa bansa si Guo. Inaasahan ng PAOK na sa unang linggo ng Setyembre ay lalabas na yung resolution ukol nga dito sa isinampang reklamo sa DOJ, itong qualified human trafficking laban kay Guo. At kapag ito ay umusad at makapaglabas ng warrant of arrest, ito naman yung magti-trigger para makakuha ang Philippine authorities ng red notice sa Interpol. Isang paraan din para makuha si Guo at makabalik sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, ayon sa PAOK, base sa huli nilang impormasyon, nasa Indonesia pa rin ang dismissed mayor. Jude? Nel, nabanggit ba na, di ba, pagka mayroong ilbo notice ang isang tao, individual, hindi naman talaga siya i-hold kaagad, kundi sisiyasatin kung meron ba siyang warrant of arrest. So may mga impormasyon bang ganun o talagang wala, blanco talaga ang otoridad dito? Tama ka dyan, Jun. Base sa PAOK, wala talagang lumabas ng kahit anong impormasyon. Dapat kasi mas magiging mahigpit yung mga otoridad dun sa pagsala. Kaya nga nakikita nila dito, illegal talagang umexit o lumabas ng bansa si Mayor Guo. Pero hindi naman din makakaalis to kung wala ding mga tumulong. Kaya yun din ang pinatitignan ni Pangulong Marcos kung paano nga nakaalis ng bansa itong mga magkakapatid na Guo, Jun. No, kasi nga kung matatandaan mo, Nel, nung buwan ng Hunyo, may isang Chinese female na nahuli sa Davao Airport na nung siniyasat nga, may ilbo notice siya, nasa kustudiyan na ng NBI, di ba? Ganon yun, may kinalaman din yun sa Pogo. Tama, Jun. Kahit ano pang paraan kung paano siya aalis ng bansa sa pamamagitan man yan ng barko, ay kinakailangan mag-report yung mga kinauukulang agency dito nga sa mga may ilbo notice na mga personalidad. Kaya nga nagtataka nga yung mismong PAOK kung paano nga nakalabas ng bansa ang dismissed mayor, Jun. Yung sinasabi ni Nel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na heads will roll, saan ba, ano bang level ba yan? Yan ba doon sa bureau, papunta ng departamento, Nel? Walang binabanggit pero may posibilidad na ang tinutukoy ng Pangulo dito ay ilang mga kawani at mga opisyal ng gobyerno. Dahil sabi nga niya, maaaring may masuspinde at may managot dito. So posibilidad yung tinutukoy ng Pangulo dito ay may mga kawani ng opisyal na maaaring sangkot dito. Yun. Kasi hindi lang naman talaga ang Pangulo ng Pilipinas ang dismayado, kundi yung taong bayan na nagtiwala doon sa dapat na kakayanan at ginagawa ng Bureau of Immigration. Tama ba yun, Nel? Tama ka dyan. Dahil hindi lang yan dito sa ating bansa. Dahil sabi nga ng PAOK, ito ay tinitignan din ng ating mga kalapit na bansa sa Asia. Kung ano yung nagiging sistema natin dito, kung bakit may nakakalabas ng illegal exit ng mga personalidad na may mga kinakaharap na kaso. So isa din ito, so kumbaga magre-reflect din ito doon sa governance ng administrasyon. Isa yan sa issue ngayon. Kasi isa rin sa parang nawawala ng tiwala ang publiko ngayon. Katulad niya, halimbawa, pag nakalabas na ng bansa ang isang individual, si dismissed Mayor Guo, wala pa naman talagang naisasampang kaso sa kanya criminally. Tama ba yun, El? Tama naman kasi may mga reklamo pa lang sa DOJ palang iniakyat itong mga reklamo na ito, at sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo ay naasahan nga ng PAOK na magkakaroon na ng mga development. Pero yun nga, dahil nga may ilbo, yun nga yung sinasabi, at may mga initial na mga investigasyon na nga dito sa tungkol dun sa Pogo at dun nga sa citizenship ni Go, ang punto nga ng Malacanang, dahil doon sa mga issue na yun, dapat hinihigpitan nga yung paglabas nga ng mga ganitong klaseng personalidad, Jun. Last na lang, Nel.
kung, o assuming, pupuntahan natin yung paniniwala ni Senator Ontiveros na siya hindi si Alice Go, kundi si Go Waping, kung gagamitin niya yung kanyang pasaporteng Go Waping, meron bang, kumbaga, paraan para maipabalik siya sa Pilipinas kung yun ang gagamitin niyang pasaporte? June, sinasabi ng ilang senador kung halimbawang didiretso siya sa China, mananagot pa rin siya dahil meron pa rin illegal gambling charges na maaaring habulin siya dun sa China. Ngayon, meron din naman kasing yung Ilbo, hindi lang naman kay Alice Go na pangalan, kundi Go Huaping din ang naka-indicate na mga pangalan doon sa Ilbo. Ibig sabihin, kahit ano pang gamitin niyang pangalan doon. Ngayon, ang sinasabi ng PAOK, kahit na wala tayong extradition treaty sa mga lugar, sa mga bansa na pupuntahan niya, once na magkaroon ng red notice siya doon sa Interpol, yun yung paraan para naman maproseso ng Pilipinas yung pagkuha doon kay Mayor Alice Go, kung saan man siyang bansa pumunta. Alright. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulat ang live mula sa Malacanang. Nakakuha ng impormasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa umano'y plano sanang pagbalik sa Pilipinas ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay CIDG Director Major General Leo Francisco, may nasagap silang report hinggil sa sinasabing pagbiyahe sana nito mula Singapore sakay ng Cebu Pacific flight noong gabi ng August 14. Kasama umano ni Go ang 5 individual na kinabibilangan ni Sheila Go, Wesley Go, Catherine Ong at isang nagangalang Glenn at Lorraine. Ayon sa CIDG, nagbantay sila sa airport subalit walang Go na dumating. Sa ngayon, patuloy nang nangangalap ng impormasyon ang pulisya hinggil sa tunay na lokasyon ng pinaghahanap na dating alkalde. Malapit nang matapos ang panahong ibinigay kay dismissed Mayor Alice Go para magsumite ng sagot o counter affidavit kaugnay sa reklamong pagsinungaling na isinampa sa kanya sa Commission on Elections. Ayon naman sa komisyon, re-resolbahin nila ang kaso kahit walang sagot dito si Go. Ito ang balita ni Dante Amento. Officially, receive po kasi yung subpoena na inisyu po ng Law Department ng Commission on Elections. Sa linggong ito ay matatapos na ang 10 araw na ibinigay kay dismissed Bamban Mayor Alice Go upang sagutin ang reklamo laban sa kanya ng Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay ito sa material misrepresentation o pagsisinungaling umano ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy o COC noong 2022 elections nang tumakbo siyang alkalde ng Bamban. August 13, isinilbi mismo sa bahay nito ang subpoena ng COMELEC upang makasagot sa reklamo. Batay sa rules ng COMELEC, hindi naman kailangang humarap ng personal ni Go para sumagot sa reklamo. Matapos po yung 10 araw na yan, tingnan po natin kung may abogado ba na nalulutang o siya po mismo ba ay lulutang sa atin upang pabulaanan yung mismo akusasyon laban sa kanya. Kaugnay nito ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit walang kontra sa laysay o sagot si Go, tungkulin nilang resolbahin ng reklamo lalo na malapit na ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Pero wala siyang ibinigay na timeline o panahon at ipinauubayanan niya sa Law Department ng COMELEC ang kaso. Ayoko po kasi magbigay ng araw sapagkat baka sabihin ng aming Law Department ay nagbibigay ako ng senyales at sinusubukan ko impluensyahan kung ilang araw nila didesisyonan o ire-recommend kung ano man yung kanilang aksyon. Ang importante lang po ang ating commitment sa sambayanan, ito po kasi ay public interest case. Sa ilalim ng umiiral na panuntunan, kapag hindi sumagot sa reklamo ang isang respondent, ibig sabihin ay wini-waive o kusa na nitong tinatalikuran ang kanyang karapatang sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang sagot ang kampo ni Go sa ating mga tanong hinggil sa issue. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, hinamon ng ilang House lawmakers si Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga kongresistang nagsasabing may impeachment efforts laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, naniniwala naman ang isang kongresista na counterproductive ang impeachment rumors.
Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Mula ng nakaraang linggo hanggang ngayon ay itinatanggi ng ilang miyembro ng liderato sa Kamara ang alingas-ngas ng impeachment efforts laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit naninindigan ng pangalawang Pangulo na may ganitong hakbang laban sa kanya sa House of Representatives. Batay-an niya ito sa impormasyong natatanggap niya mismo sa mga kaibigan niya sa Kamara. Bunsod nito, hinamon na ng ilang House lawmaker si VP Duterte na pangalanan ang source ng kanyang impormasyon. Siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niyang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang informasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Kasi ang hirap nung may magre-report pero walang basehan at pagkatapos dun nakafocus tayo. Kung sino man yung mga nang-iintriga, sana sabihin kung sino-sino sila para malaman natin kung ito ba ay may vested interest, ito ba ay tila linilin lang yung ating Vice Presidente o ito ba ay gusto lang ng fireworks dahil walang magawa sa buhay. Ayon naman sa ibang mambabatas, abala sila sa kanilang trabaho lalo na sa budget deliberations. Giit ng mga ito, sagabal sa kanilang trabaho ang pang-i-issue sa kanila ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Panawagan nila, itigil na ang pagkakalat ng chismis laban sa kanila. This is not only create disunity, create chaos politically, but it also counters. It's counterproductive and it counters the efforts and the positive result of everything that we have done and everything that we continue to do. Samantala, tinanong din ng mga kongresista kung patungo ba sa impeachment ang pagsabina ng House Appropriations Panel sa findings ng Commission on Audit kaugnay ng paggamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa confidential funds noong 2022 at 2023. Isa ito sa mga issue na binanggit din ni Vice President Duterte na ginagamit umano laban sa kanya. Doon tayo papunta sa akin, hinahabol-habol nila yung confidential funds. Narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Sa pananaw ko, hindi naman yun ang intensyon, kundi ang intensyon ay hindi na maulit kung sakasakali meron talagang misuse ng confidential fund. Impeachment is not a light matter. This is explicitly mentioned by the Constitution. There are very strict grounds for this po. And in addition to the grounds, it is something that should be voted upon by Congress. Hindi po siya basta-basta lang na pag nahanap ng violation, ito, impeached ka na. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayuhan ni Senate President Francis Escudero ang mga kapwa-senador na iwasang pag-usapan ang posibleng impeachment kay Vice President Sara Duterte hanggat hindi ito nakararating sa Senado. Ayon kay Senator Escudero, sa ngayon ay walang anumang pag-uusap sa kanilang hanay kaugnay sa usapin. Sakali naman anyang magkaroon, agad niya itong kikitilin dahil hindi akma para sa kanila na talakayin ito sa ngayon dahil sila rin ang uupong juror sakaling magtagumpay ito sa Kamara. Hindi ako pwedeng magsalita niyan. At nais ko rin paalalahanan ng aming mga kasamahan sa Senado na huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis o usapin ng impeachment. Dahil ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. At hindi magandang pinapanguna ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring makarating sa aming mga lamesa, tanggapan at institusyon.
Dapat lang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong ni Senador Risa Hontiveros kaugnay ng 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito ang posisyon ni Senador Francis Cheese Escudero matapos uminit ang usapan sa pagitan ng dalawa sa pagdinig ng Senado kaugnay ng ilang OVP projects. Ayon naman kay Senador Hontiveros, isusulong pa rin niya ang pagsumite ng panukala na amyendahan ang 2025 OVP budget sa plenaryo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I think Senator Risa had valid questions, which I would advise heads of agencies to be patient with and answer, because these are all connected with the function of Congress. May karapatan si Senador Risa Hontiveros na tanungin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito ang paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos magkasagutan ng dalawa kahapon kaugnay ng ilang OVP projects. Ayon kay Senador Cheese, aplikable ito sa sinumang pinuno ng ahensya na humarap sa Senado at Kongreso kaugnay sa kanilang panukalang budget. Malayo man ang inikot sa dulo, sinagot pa rin naman yung tanong. At tama at marapat lamang na yun ang dulo at maging kahinatnan nung pagdinig na yun. Na anumang tanong, dapat masagot basta't hindi ito lumalabag sa anumang karapatan na ginagarantiya ng saligang batas sa mga bisita, resource person at testigo. Dagdag pa ng Senate President, nasa pagpapasya pa rin ng chairperson ng komite kung maituturing na hindi angkop ang inaasal o usapin sa Senate Committee hearing. Siguro pressed on many sides by different groups and different people. I have no idea, quite frankly. But again, I would like to think that the Senate was merely performing its role yesterday and will continue to perform its role through our individual members. Sa kabila nito, tiniyak ni Senador Escudero na hindi makaapekto ang issue sa desisyon ng Senado kaugnay ng panukalang budget ng tanggapan ng Vice Presidente. Ngunit ngayong naisumite na sa plenaryo ang usapin ng 2025 OVP budget, sinabi ni Senador Risa Hontiveros na bubusisihin pa rin ito ang mga proyekto ng pangalawang Pangulo na nakapaloob sa panukala. At the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmark na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na. Paliwanag pa ni Senador Hontiveros, kulang na ang pondo na mga kagawaran lalo pa sa mga programa kaugnay ng social protection, pangunahin na ang tulong medikal. Sa tingin din niya ay improper request o hindi maayos na kahilingan ang 10 milyong pisong pondo para naman sa librong personal na inakda ni VP Sara upang ipamigay sa ilang mag-aaral. I think in principle, improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. Paliwanag pa ni Senador Risa Hontiveros, ang pagkwestiyon niya sa pondo na gagamitin sa ilalim ng opisina ng ikalawang Pangulo ay dahil tungkol ito sa pera ng bayan at hindi tungkol mismo kay Vice President Sara Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging sentro ng mainit na talakayan kahapon sa Senado ang libro na isinulat mismo ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabing babasahin na may pamagat na isang kaibigan ay inilunsad noong 1 taon kasabay ng pagdiriwang ng National Reading Month. Binigyan diin ng Office of the Vice President na layunin nitong mahikayat ang mga bata na magbasa ng libro. Ito ang balita ni Jed Neresina. Itong iminumungkahi po natin sa ating budget proposal is not to publish the book. It's merely for printing of the book.
10 milyong piso ang hinihinging budget ng Office of the Vice President o OVP para sa isang aklat pambata na pinamagatang Isang Kaibigan na sinulat mismo ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga kinukwestiyon kahapon sa pagdinig kaugnay sa budget ng nasabing opisina para sa susunod na taon. Paliwanag ni OVP spokesperson Attorney Michael Powa, ang nasabing libro ay hindi bago. Sa katunayan, inilunsad na ito noong nakaraang taon kasabay ng pagdiriwang ng National Reading Month dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City. At ngayon, bahagi na rin ito ng proyektong pagbabago campaign ng Vice Presidente. Bukod sa pagtatanim ng mga puno, kasama sa nasabing proyekto ang pamamahagi ng pagbabago bags na may lamang school supplies para sa mga estudyante. At sa darating na taon, 200,000 mag-aaral mula sa malalayong mga paaralan sa bansa ang target mabigyan ng Isang Kaibigan na libro. Just to add details to that para ma-appreciate ng tao yung budget, no? Yung 10 million po, ang target po niyan ay 200,000 na learners, no? Kasi 200,000 po yung bags na ibibigay natin. Yeah, at least that's a target for 2025. Sa nasabing budget, ayon kay Attorney Powa, pagdating kasi sa printing services, nasa humigit kumulang 50 pesos ang tansya nila sa kada libro, kaya aniya umabot sa 10 milyon ang proposed budget para rito. Samantala, ang nasabing aklat pambata na sinulat mismo ni VP Duterte ay inilunsad para mahikayat at ma-inspire ang mga kabataan sa pagbabasa. In fact, ginagamit to ng ating Vice Presidente noong siya'y nasa DepEd pa at nag-iikot sa mga paaralan para sa kanyang storytelling sessions with the learners, no? Binalikan ni Attorney Powa na ang pagbabasa ay isa sa tinututukan ng Department of Education, kaya kaakibat ng iba't ibang intensive reading programs ng ahensya ay isinasama na noon pa ni Vice President Duterte ang pamimigay ng nasabing libro. Naisipan din ng ating Vice Presidente na maglagay rin tayo ng libro nang sa ganun talagang ma-inculcate natin yung reading sa ating mga kabataan. Ang plano kasi dito is pag namimigay tayo ng pagbabago bag sa mga paaralan, ay magkakaroon din ng pagkakataon na magkaroon ng storytelling ang ating Vice President sa ating mga learners. Hangarin ng OVP na maalis na sa dating sistema na mayroong malaking libro na babasahin at ipapakita lang sa mga mag-aaral. Ngayon, nais nito na magkaroon ng sariling kopya ang bawat bata nang sila ay makasunod na maayos sa pagbabasa ng librong binabasa rin sa kanila. Dagdag pa ng spokesperson ng OVP na sila naman ay nakikipagtulungan sa kagawaran ng edukasyon para masiguro na maabot ang mga estudyanteng talagang nangangailangan ng tulong. There will be coordination with DepEd on the same para malaman kung saan mas effective na magbigay tayo ng school supplies, no? At kasama na nga itong bag na to. Ito rin aniya ang proyekto na patuloy na gagawin ng OVP at tiniyak niya na coordinated ang lahat ng iba pang programa ng opisina sa mga ahensyang kaugnay nito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunod-sunod ang holiday kaya long weekend ang karamihan sa mga Pilipino mula Biyernes pa lang. Kaugnay nito, pinaghahanda na ng Philippine National Police ang pwersa nito para magbantay sa mga terminal, pasyalan at iba pang lugar na posibleng dayuhin ng mga magbabakasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. The field commanders were already directed to coordinate po doon sa mga tourist spots na sisiguro po natin na maaaring dumagsa din po ang mga tao sa mga malls at ibang points of convergence para madagdagan po at masustain po yung ating visibility and police presence po. Inaasahan na ng Philippine National Police ang pagdagsa ng mga pasahero sa bus terminals, seaports at airports simula sa Huwebes ng hapon. Ito ay bunsod ng paparating na mahabang weekend mula August 23 hanggang August 26 dahil sa magkasunod na petsa ng holiday. Kaya naman, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ngayon pa lamang ay naglabas na ng paalala ang Directorate for Operations para sa mga field commanders na paigtingin ang pagbabantay sa mga matataong lugar.
Magde-deploy po tayo ng additional PNP personnel sa ating pong mga bus terminal, sa ating major thoroughfares, and even dun sa ating mga port areas po para alalayan po yung mga babiyahe para samantalahin yung 4-day long weekends. Bukod sa mga pulis, maglalagay din ang PNP ng mga K9 unit para ma-check ang mga bagahe kontra sa mga kontrabando. Paalala din ni Colonel Fajardo sa mga bibiyahe, huwag nang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala ng mamahaling gadgets upang hindi makainganyo ng mga snatcher. Ingatan din aniya ang mga personal na gamit, gaya ng mga bag upang hindi masalisihan ng mga mandurukot. Ganitong siksikan ang mga pagbabiyahe, ingatan po natin yung ating mga gamit. Hanggat maaari po, wag na po tayong magdala ng maraming gamit at mga mamahaling gamit. Wag niyo pong ilalagay yan sa inyong mga bagahe, baka mabuksan po yan. At mag-ingat po tayo sa mga salisigang dahil mga mandurukot, mga snatcher, iwasan po natin yan. Sinabi din ni Colonel Fajardo na ingatan ang mga kasamang bata lalo na sa siksikan ng mga tao sa mga terminal. Kung magbabiyahe po tayo at hindi may iwasan po na magdala po ng mga bata ay siguraduhin po na lagi pong nababantayan yung mga bata. Baka bigla po kasi tumakbo yan, masagasaan at mawala po yan sa crowd. So yun po yung palagi nating reminder sa kanila. Kabilang din sa babantayan ng mga pulis ay ang mga kilalang pasyalan, gayon din ang mga malls at iba pang pamilihan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginugunita ngayong araw ang ika-41 taon ng pagkakapaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Kaugnay nito, nagdaos ng programa ang ilang mga taga-suporta at malalapit na kaibigan ng pamilya Aquino bilang pag-alaala sa assassination sa kanya sa tarmac ng Nooy Manila International Airport. Sa Concepcion, Tarlac, nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa bantayog ni Ninoy Aquino. Gayon din ang pagbisita sa Aquino Ancestral House at film viewing na may kasamang exhibit. Maging ang National Historical Commission of the Philippines nakaisa rin sa komemorasyón ng Ninoy Aquino Day, kung saan nag-alay sila ng mga bulaklak sa marker ng senador sa may Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama rin sa mga nakaisa ang Chino Roses Foundation of EDSA Foundation, Bantayog ng mga Bayani Foundation, Human Rights Violations Victims at iba pang mga grupo. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Inimok ng Ministry of Health ang mga otoridad sa Ho Chi Minh City na gumawa na ng agarang hakbang laban sa kasalukuyang measles outbreak na nagresulta na sa pagkamatay ng 3 bata. Inatasan na rin ng Health Ministry ang local healthcare facilities na magbigay ng napapanahong lunas at gamot sa mga individual na nasuring may tigdas upang mabawasan ang malalang mga kaso at iwasan ang pagdami ng mga masasawi. Hiniling na rin sa Ho Chi Minh City Center for Disease Control na makipagtulungan sa mga ahensya para makapagtatag o bumuo ng komprehensibong monitoring network para sa measles infection and vaccination efforts. Mahigpit na rin ang bilin sa mga ospital na sumunod sa infection protocols at tiyakin na may sapat na supply ng medical resources. Ang pagdedeklara ng measles outbreak ay inirekomenda bunsod na rin ng tumataas na bilang ng tinatamaan ng sakit. Naniniwala si dating US President Barack Obama na handa na ang Amerika sa pamumuno nila Democrat Presidential Candidate Kamala Harris at Vice Presidential nominee Tim Walz. Sa kanyang naging talumpati sa ikalawang araw ng Democratic National Convention na ginanap sa Chicago, sinabi ni Obama na handa na ang Estados Unidos sa panibagong chapter at sa presidency ni Kamala Harris. Ayon pa kay Obama, handa na si Kamala Harris sa kanyang bagong trabaho at tiniyak na pagtutuunan nito ng pansin ang problema ng mga mamamayan sa US.
We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. And Kamala Harris is ready for the job. Kasama rin sa binigyan ng pagkilala ni Obama ang running mate na si Harris na si Minnesota Governor Tim Walz dahil sa anyay maayos at tapat nitong pamumuno. Maging ang kanyang dating Vice President at ngayong US President Joe Biden na isa ring malapit na kaibigan ni Obama. Pumanaw na ang tinaguriang pinakamatandang tao sa mundo na si Maria Brañas Morera. Inanunsyo ng kanyang pamilya ang pagkamatay ng 117-year-old Guinness World Records holder. Ilang sandali bago ang kanyang pagpanaw, nabanggit pa umano ni Morera na malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay. At sa oras ng dumating ito, nais niyang abutan siya ng kamatayan ng nakangiti, malaya at masaya. Si Morera ay tinanghal na pinakamatandang nabubuhay na tao sa mundo ng Guinness World Record noong Enero 2023 pagkatapos ng pagkamatay ng madre ng Pranses na si Sister Andre sa edad na 118. Naantala ang biyahe ng mga eroplano sa isa sa busiest airport sa Japan dahil sa nawawalang gunting. Ang paghahanap sa nawawalang panggupit ay nagresulta sa ilang oras na security search sa New Chitose Airport na nagsisilbi sa Sapporo area sa isla ng Hokkaido. Nasa 36 na flights ang nakansela noong August 17, habang 201 ang delayed bunsod ng paghahanap. May mga pangamba na maaaring kinuha ng isang potensyal na terorista ang gunting at gamitin bilang sandata sa isang flight. Ngunit sa kalaunan, sinabi ng paliparan na natagpuan na ito, kaya nag-resume na ang biyahe ng mga eroplano. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Pinagbawalan na ng Davao Regional Police Office ang mga tauhan nito na magsuot ng face mask o anumang takip sa mukha habang nagmamando ng checkpoint sa Davao City. Kasunod ito ng pakiusap ni Senador Ronald De La Rosa sa pulisya na iwasan ang anumang aksyon na magdudulot ng takot sa publiko sa gitna ng mainit ngayong sitwasyon kaugnay ng paghahanap sa puganteng si Apollo Kibuloy. Nagpaliwanag din ang pulisya kasunod ng reklamo hinggil sa paglilibot ng napakaraming pulis na naka-full battle gear malapit sa Davao Airport at compound ng KOJC. Ito ang balita nila Lane Moreno. Hindi ko maano yung exact date na sumabay si RD sa jogging, but yun ay ano siya, graduation run for 2 trainings. So isa sa umaga and then isa sa hapon. Yun lang naman, graduation run. After that, wala nang nag-jogging. Bahagi lang ng graduation run at hindi kasama sa regular na police operation. Ito ang paliwanag ng Police Regional Office Davao sa presensya ng mga pulis na naka-full battle gear habang nagja-jogging sa kahabaan ng Philippine-Japan Highway sa Davao City kung saan nakatayo ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, isinagawa lamang ito ng mga pulis na nagsipagtapos
sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC at Special Weapons and Tactics Training o SWAT. Kasama pa umano sa takbo si Piero 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na ayon kay De La Rey ay may layon lamang na i-boost ang moral ng mga pulis. Nauna nang inireklamo ng KOJC ang mga pulis na umaaligid sa kanilang compound na umano'y nagdudulot sa kanila ng takot. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong August 20, natalakay ang deployment at police checkpoints sa tapat ng compound ni Kibuloy. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Ronald De La Rosa, personal niyang nakita kung gaano karaming pulis at checkpoint ang nakalatag sa lugar nang umuwi siya sa Davao City noong weekend. Kinwestiyon din ng Senador na dating PNP chief ang pagsusuot ng face mask ng mga pulis, sabay tanong kung bahagi na ba ito ngayon ng PNP uniform. Alikabok! Alikabok, nakamask kayo. Kayo lahat nakamask palagi, 24/7. Bakit lahat ng pulis ay nakamask? Which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao, we must be friendly. Tugon naman ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, I will assure you, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan, and to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. Samantala, ipagbabawal na ang pagsusuot ng face mask sa mga pulis na nagmamando ng mga checkpoints sa Davao City. Batay sa obserbasyon sa police checkpoint dito sa Buhangin area, epektibo na agad ang pulisya dahil hindi na nakatakip ang mukha ng mga pulis. Sakop ng no mask policy ang lahat ng police personnel na naka-duty sa checkpoints sa buong lungsod. Ipa-implement naman nato na dili na mag-wear og mask ang mga naga-checkpoint unless na sila'y health reason, valid health reason. Nag-ugat ang issue sa police deployment sa Davao City nang suguri ng mga otoridad ang KOJC compound noong June 10 para isilbi ang arrest warrant laban sa puganteng si Apollo Kibuloy. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasawi sa sagupaan sa lalawigan ng Iloilo ang tatlong umano'y matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kabilang sa mga nasawi si Maria Concepcion Araneta Bocala o mas kilala sa alias na Concha, na ipinakilalang peace consultant ng National Democratic Front, ngunit napag-alamang isa palang combatant. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The operation revealed the true nature of these individuals. They were active participants in communist terrorism, not merely NDF consultants, causing significant suffering in conflict-affected areas. Isa palang kombatant at hindi lamang peace consultant ang isa sa tatlong umano'y rebelde na nasawi sa serye ng bakbakan sa Iloilo noong nakaraang linggo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasawi sa operasyon ng Philippine Army sa Barangay Kabatangan, Lumbunao noong August 15 ang mga rebelde na kinilalang sina Maria Concepcion Araneta Bocala alias Inday at Concha, Vivian Torato alias Muray o Minerva. Nakita umano ang labi ni na Concha at Torato ilang oras matapos ang sagupaan. Nauna namang natagpuan ang bangkay ni Vicente Hinojales, na kilala sa pangalang RG, Haji, Mandy at LJ, na posibleng inabando na umano ng kanyang mga kasamahan nang makasagupa ang militar kaparehong lugar noong August 7. Ayon sa AFP, si Concha ay Deputy Secretary ng Komiting Rehiyonal, bukod pa sa pagiging NDF consultant, batay sa impormasyon mula sa mga dating rebelde. Isa umano si Concha sa mga most wanted sa Visayas at may patong sa ulo na 5.3 million pesos. Nahuli siya noong 2015, ngunit pinalaya rin noong 2016 kasama ang iba pang miyembro ng NDF. Nagpapakita umano ang impormasyong ito ng panlilinlang sa panig ng rebelding komunista at may epekto ito sa pinaplanong muling pagbubukas ng peace negotiations sa pamahalaan. I think it is only we can show that the identified was during an operation
and definitely it will affect the negotiations because we have to check the deceptions being made that they are not really consultants or mere consultants but actually combatants. So magkaiba yung dalawang part na yun. Sa impormasyon ng AFP, si Tirato ay sekretary umano ng Central Front ng KR Panay, habang si Hinojones naman ang regional secretary ng grupo. Naniniwala ang AFP na magre-resulta sa leadership vacuum ang pagkamatay ng ilang matataas na leader ng komunistang grupo. Dagdag pa rito ang pagsuko ng ilang miyembro ng NPA at patuloy na military operations. Preparing po to undergo yung status of being free from insurgency. We're waiting for that. I believe they said that it's going to be declared by September. So this is all part of it because yun nga, malaking gains po ito na from the side of the government that we're able to neutralize salient personalities. And it confirms that they're already having that leadership vacuum and also confirms the weakened status of the said fronts. Ayon sa AFP, pinoproseso na ang na-recover na labi ng mga rebelde para maibalik sa kanilang pamilya. Nakuha na natin yung kanilang cadavers and it is currently prepared para i-release dun sa families. So, part of that is to talagang i-identify para at least ma-ensure natin na talagang yung cadaver kasi si Maria Concepcion Bukala is kumbaga medyo matanda na. So kinakailangan natin talaga ma-identify para at least ibigay natin doon sa family niya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang full-blown oil siphoning operations sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, target matapos ang operasyon sa loob ng 14 na araw at pagkatapos nito ay palulutangin na ang barko. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, accordingly, yung pong 200,000 liters per day na na-mention po nila sa atin will be finished in 2 weeks' time. So that is the initial timeline po natin. So considering the weather condition, maganda pong panahon. Full blast na ang paghigop ng inarkilang Salvor Company sa mahigit sa 1 milyong litro ng langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsimula na ang full-blown siphoning operations ngayong araw at target itong matapos sa loob ng 2 linggo. Sa pagtaya ng Salvor Company, 200,000 litro ng langis umano ang kayang isiphone kada araw gamit ang 2 booster pump. Still, monitor din po natin yung kanyang rate of oil. May mga divers po tayo underwater during the conduct of such. So we are expecting po na yung target na 200,000 liters per day ay ma-reach po natin. Noong nakaraang Sabado, dumating sa bansa ang 2 booster na binili mula sa Japan para mapabilis ang pagtatanggal ng langis. Daragdagan pa ito ng 2 sa mga susunod na araw. Bagamat walang nakikitang leak sa mga valve ng barko, may posibilidad pa rin na magkaroon ng oil sheen habang isinasagawa ang operasyon. Pero pagtitiyak ng PCG, nakaalalay sila sa Salvor Company upang agad ma-contain ang tagas. Yes, we do not discount such possibilities. The mere fact that the said vessel is submerged 34 meters underwater. May pressure po yan, may mga junctions na doon po lumalabas yung paunti-unting oil leaks na sinasabi natin na nagdudulot ng oil sheen. Well, this leaks is not, according to our experts, not very harmful man po sa ating environment. Sa ulat ng PCG, umabot na sa 46,000 litro ng langis ang nabawas mula sa barko. Nasa 10,000 litro na rin ang nakolektang water and oil mixture na tumagas sa lumubog na motor tanker. Kapag natanggal na ang lahat ng langis at tubig sa barko, planong isunod ng Salvor Company ang proseso sa pagpapalutang sa motor tanker. Sa recovery operations naman ng lumubog ding MTKR Jason Bradley, sinabi ng PCG na unti-unti na itong iaangat pagkatapos ng water typing sa engine room at pilot area. Pasok pa rin naman ito sa timeline ng kanilang operasyon.
Ang gagawin po natin, iwa-watertight natin siya, lalagyan po natin ng mga portholes, ito po yung bintana, iwa-watertight din po yun. Saka po natin po isa-siphon yung seawater niya, yung pong pinaka-compartment, yung pong magiging buoyancy na ng Jason Bradley. So we are expecting within the week po, sana madagdagan yung paglutang nito at very soon as mahila na po natin to the near shore and then siphon naman na po natin yung 5,500 liters ng diesel nito. Ang sumadsad namang MV Mirola 1, natapalan na ang lahat ng butas at sinimulan na ring tanggalin ang tubig sa cargo hold at engine room nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papatawan na ng multa ang lahat ng mga motoristang dadaan sa mga expressway na walang RFID o insufficient balance simula sa August 31. Batay sa anunsyo ng Toll Regulatory Board, magkaiba ang multa ng pagpasok at paglabas ng expressway. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa amin, may RFID kasi wala na traffic, dire-diretso lang. Mas kumbinyente para sa driver na si Romeo Quizon ang dumaan sa North Luzon Expressway o NLEX nang mayroong radio frequency identification o RFID ang sasakyan. Ngunit dahil nawala ang card na gamit niya sa paglo-load, muli siyang magpapakabit ng RFID. Mag-RFID kami ngayon, nawala yung card namin, papakabit kami panibago. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nais nilang gawing mas mabilis ang pagdaan ng mga motorista sa mga toll gate ng expressways para mas makatipid ng oras. Kaya't isinusulong ng ahensya na dapat magkabit ng RFID sa mga sasakyan o motorsiklo na dumadaan sa mga expressway. Simula sa August 31, papatawan na ng multa ang mga motorista na dadaan sa mga expressway nang walang RFID o insufficient balance ang laman ng kanilang electronic toll collection account. Batay sa datos ng ahensya, nasa 7% na lang sa mga dumadaang motorista sa mga expressway ang nagbabayad pa rin ng cash. Madalas anilang ito ang nagiging dahilan ng delay sa tollways at nagiging sanhi ng pagtukod ng traffic. Batay sa Joint Memorandum Circular na inilabas ng Toll Regulatory Board, merong magkakaibang multa sa pagpasok at paglabas ng tollway na walang RFID o kaya ay kulang na pambayad ang natitirang balanse ng kanilang account. Sa pagpasok ng tollway na walang ETC device, sira ang ETC device o kulang ang balanse, 1,000 pesos ang multa sa first offense, 2,000 pesos sa second offense at 5,000 pesos sa succeeding offenses. Habang sa paglabas naman ng tollway ay 500 pesos sa first offense, 1,000 pesos sa second offense at 2,500 pesos sa succeeding offenses. Samantala, magsasagawa naman ng information drive ang mga concessionaire at operator ng mga expressway at ang Land Transportation Office bago ipatupad ang magiging bagong patakaran. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na patuloy bantayan ang mga lugar at mga taong madaling mahawaan ng Mpox. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinakamadaling mahawa nito ay mga immunocompromised. Sa ulat ng DOH, may 10 kaso ng Mpox na naitala sa bansa simula noong 2023 at lahat ng pasyente ay nakarecover na mula sa sakit. Mahigit sa 20 tao ang manoy nakasalamuha ng pinakabagong Mpox-infected person na magtungo ito sa isang derma clinic at spa sa Quezon City. Ayon sa local government, tuloy-tuloy ang contact tracing sa mga ito upang maiwasan ang pagkalat ng nakahawang sakit. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Naka-identify tayo ng mga 41 close contacts ng pasyente at different levels. No? So, di ba, may mga levels of close contact tayo. Ang mga critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung
masahista na nag-handle dun sa pasyente, and also yung mga clients na na-expose dun sa case natin. Tukoy na ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit ang nasa 41 close contact ng pinakabagong kaso ng MPOX sa bansa ngayong taon. Ang 33 taong gulang na pasyente ay sinasabing naninirahan sa National Capital Region at wala itong travel history sa ibang bansa. Base sa inisyal na investigasyon ng DOH at Quezon City Local Government, bumisita ang lalaki sa isang derma clinic at massage spa sa lungsod. Napagkalaman na ito ay may sugat at pantal sa braso, mukha, katawan at likod at iba pang bahagi ng katawan. Bunsod nito, ipinag-uutos na ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasara ng nasabing spa na illegal na nag-ooperate. Bukod sa expired na po yung mayor's permit at hindi sila nakapag-renew, wala rin silang ancillary permits katulad ng sanitary permit, environmental clearance, at fire inspection certificate. Illegal lang ang kanilang pag-ooperate, kaya malaki rin ang tsansang may iba pang illegal na aktibidad na ginagawa doon. Nagpapatuloy naman ang QCLGU sa contract tracing sa iba pang posibleng nakasalamuhan ng pasyente. Ayon kay City Epidemiology Surveillance Unit o CESO Head Dr. Rolando Cruz, nasa quarantine facilities na ang mga close contact ng lalaki. Isinailalim na rin ang mga ito sa polymerase chain reaction o PCR test. Sa ngayon wala pa namang nagpapakita ng malalang sintomas ng MPOX. Fortunately, wala tayong rapid test for MPOX, so hindi natin natetest. So PCR lang ang ginagawa natin test for monkeypox sa RIC. Doon sa mga clients na nakasalamuhan niya, minomonitor din natin sila for 20. Classify na natin sila as type 1 close contact, so they have to quarantine for 21 days. Ayon sa DOH, maaaring maipasa ang MPOX sa isang tao sa pamamagitan ng sexual contact, direct contact, sa may sugat, o nadampian o natalsikan na anumang likido sa katawan, gaya ng pawis mula sa infected na MPOX. Kaya naman paalala ng health expert, sundin ang health protocols tulad ng wasong paghuhugas ng kamay at umiwas muna sa pakikipag-ugnayan sa mga taong kinakikitaan ng MPOX. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang aalisin na ngayong linggo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fishing ban sa lalawigan ng Cavite. Kasunod ito ng resulta ng pag-usuri kung saan nakita na ligtas ng kainin ang mga isda na nahuhuli sa probinsya. Ito ang balita ni Benedict Samson, live! Magandang gabi, Benedict. May eksaktong petsa na bang ibinigay ang BIFAR kung kailan ito inaasahang aalisin? Magandang gabi, June. Wala pa ngang binibigay na eksaktong petsa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungkol nga dun sa ilalabas na resulta nitong mga isinagawang pagsusuri. Ilan na bunutan naman ng tinik ang mga mangingisda at mga vendors sa paglip ng fishing ban sa lalawigan dahil ayon sa kanila, hirap na sila sa kanilang sitwasyon dahil wala naman anila silang ibang ikinabubuhay kundi ang mga lamang dagat. Kabilang na diyan si Fernando Riel Jr. na isang mangingisda na iba't ibang diskarte na lang ang ginagawa kung paano itatawid sa araw-araw ang kanyang pamilya. Maganda nga sana para magkaroon na ng halaga yung pagbibenta namin isda. Malaking epekto sa sa presyuhan. Damay-damay lahat. Sana lang naghahanap ng ikabubuhay. Dahil siyempre dito sila umaasa sa dagat. Ang vendor naman si Virginia umaasa na magiging maganda na muli ang kanyang benta kapag naalis na ang fishing ban. Ang 200, pahirapan pa. Pero pang pa po ang 200. Ngayon, sobrang saya ko po kung yan po ay pagbibigyan na ng gobyerno natin dahil sobrang na po yung paghihirap namin dito. June, opisyal na resulta na lamang mula sa BIFAR ang inaantay upang opisyal nang ideklara na ligtas na for human consumption ang mga nahuhuling isda sa Cavite.
Ngunit sa isinagawang pagdinig sa Kongreso patungkol sa lumubog na MTKR Terra Nova, MTKR Jason Bradley at pagsadsad ng MV Mirola 1 kahapon, sinabi ng BIPAR na ngayon linggo ay inaasahan na ngang mailalabas ang kopya ng resulta. Sir, we will wait for the final result ng PAH at the same time yung pangatlong testing for the sensory evaluation para ma-declare po natin na safe na talaga for consumption. Ano po, for this week po, we'll try our best na i-facilitate yung result po ng PAH po at yung another conduct of the sensory evaluation. Samantala sa naturang pagdinig, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na na-secure na nila ang nasa 24 valves at 7 mula sa 8 cargo oil tanks ang nalagyan na ng hot topping. Yun sakali namang makumpleto na yung hot topping procedure ay maaari na ngang simulan yung siphoning operation sa laman na langis ng lumubog na MTKR Terra Nova. At yan muna ang balita mula rito sa General Trias, Cavite. Balik sa inyo dyan, June. Benedict, habang wala pang lifting nung ban, ano bang pinagkakitaan niyo dyan ng mga mangisda dyan sa lalawigan ng Cavite? Yun, yung ilang na-interview natin dati ay nangangalakal na lang sila pumasok sa construction, yung ibang mga mangingisda. At ngayon nga ay umaasa nga sila na sana nga ay malip na yung fishing ban dito sa Cavite. Yun. Pero may mga visible pa ba yung langis dyan sa mga dalampasigan dyan o nabawasan o wala na talaga? June, mula noong first week ng August, sinubaybayan natin itong ginagawang aksyon ng pamahalaan. May mga June, yung mga napapadpad lang na mga water lily o yung mga basura, doon lang kumakapit yung langis. Pero doon sa dagat, June, wala namang nakita ang PCG at ang Philippine National Police Maritime Group. Yun. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. May naobserbahan pa ring VAG o volcanic smog ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Taal Volcano. Sa latest bulletin ng PHIVOLCS, nasa 5,128 tons ng sulfur dioxide ang lumabas mula sa bulkan sa nakalipas na 24 na oras. Mas mataas ito sa 3,355 tons na itala noong August 15. Bunsod nito, patuloy na nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na gawin ang iba yung pag-iingat. At upang makaiwas sa emergency cases dahil sa volcanic smog, narito ang ilang safety tips mula sa UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sa ngayon po, maasahan po natin na baka pumipatuloy pa tayong volcanic smog. Hindi pa rin tuluyang mawawala ang volcanic smog sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay dahil sa mahina ang hangin sa bahagi ng Southern Tagalog. Kapag na-expose ng matagal sa lugar na may volcanic smog o VAG na may halong sulfur dioxide, maaari itong makadulot ng respiratory distress at makapagpalala sa kalagayan ng mga may cardiovascular disease o may sakit sa puso. Narito ang safety tips na dapat tandaan kapag may volcanic smog sa isang lugar. Una, hanggat maaari ay umalis muna sa lugar na may kontaminasyon ng sulfur dioxide. Kung walang paraan o hindi makakaalis sa lugar, magsuot ng N95. Kung wala naman ay face mask. Maraming klase ng face mask, pero pagka ganito po ang incident, mas maganda na ang gamitin nating face mask ay yung N95 kasi mas talagang filtered ang bawat malalanghap nating hangin kapag po N95 yung ating gamit. Kung walang available na face mask o N95, pwedeng gumamit ng mamasamasang panyo o bimpo. Pagka nakaramdam ng pangangati ng balat, laging magpunas ng malinis sa tubig at maganda kung mayroong sabon. Magsuot ng eyeglasses para hindi mapasukan ng substance mula sa bulkan ang mga mata. Para sa mga nakamotorsiklo, kapag suot ang helmet, siguraduhing isara ang visor nito. Para naman sa mga may asthma, lumikas agad mula sa lugar. At doon naman sa ating may mga sakit naman na asthma, so better po talaga na umalis tayo sa lugar kung saan po mayroong presence ng sulfur dioxide kasi pwede po mag-trigger ito.
At kung may nararamdamang iba sa ating pangatawan, sa ating paghinga at iba pa, mas maganda na magpa-check up agad sa doktor para mabigyan ng proper medical assistance. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa na ang Pinoy Olympian na si EJ Obiena na muling sumabak sa pole vaulting competition na gaganapin bukas sa Switzerland. Sa post na ibinahagi ni EJ sa kanyang social media account, sinabi nito na handa na siya na muling ibandera ang husay ng Pinoy sa gaganaping Wanda Diamond League Lausanne. Makakalaban ng world's third pole vaulter ang 11 pang mga kalahok sa kompetisyon, kabilang na ang Olympic champion at world's #1 pole vaulter na si Armando Duplantis. Kasama rin sa kanyang makakatunggali sina Paris Olympic silver medalist Sam Kendricks ng US, gayon din si Emmanuel Karalis ng Greece na siya namang nagkamit ng bronze medal. Dagdag kaalaman po, alam niyo ba na unti-unti nang nakikilala ang Filipino spaghetti sa iba't ibang panig ng mundo? Sa kakaibang lasa nito na matamis at maasim, nagugustuhan na po ito ng mga banyaga. Pero alam niyo ba kung paano po nagsimula ang Filipino spaghetti? Ang spaghetti po ay ipinakilala sa atin ng mga Amerikano noong 19th century. Yan po ang pagkain nire-request ng mga sundalong Amerikano kapag namimiss po nila ang kanilang bansa. At bagamat walang record o historical na recipe ang Pinoy spaghetti, meron namang ulat na magbibigay sa atin ng clue. Noong World War II, nang magkaroon po ng shortage ng kamatis sa ating bansa, kailangan pa po nating umangkat ng kamatis para lamang makalikha ng tomato ketchup. Ang tomato ketchup po ang paboritong condiment ng mga Amerikano noon. At dahil sa kawalan ng kamatis, naisip po ni Maria Orosa na makalikha ng isang ketchup kahit hindi gagamit ng kamatis. At dyan po nalikha ang banana ketchup. Isang araw nang nag-crave po si General Douglas MacArthur ng spaghetti at dahil walang tomato ketchup, napilitan po ang mga cook na gumamit ng banana ketchup. At sa halip na meatballs, hotdog ang inilagay at dyan na nga nagsimula ang Pinoy spaghetti. At dahil matagal na wala po ang tomato ketchup, nasanay po ang mga Pilipino na gumamit ng banana ketchup sa kanilang mga spaghetti. Yun pala. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Be Cool 70 Biahero, kay Judith Salud Reyes, kay Soreto Claire, Judith Salud Reyes, Arsenel Fugaban Talosig at Apollo Lampito. At bigandaan ko lang naman po itong ating mga kausi rin at belated happy birthday kay Fabian Rodriguez. Kahapon po yan. Gayon din po sa ating pong mga kausi dyan sa South ng Metro Manila. Kay Nanay Lilia, kay Irene, kay Fred Santos at kay Uncle Peter Nubla. At sa lahat po ng mga taga Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Parañaque, salamat po sa inyong lahat sa panonood. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mga Awit 37:30 na nagsasabi, ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.